Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Luis Jasper Mendoza at aking re-report ngayon ay all about physical evidence. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Luis Jasper Mendoza at aking re-report ngayon ay all about physical evidence. So, ano nga ba ang physical evidence? Ang physical evidence, ito yung mga tumutukoy sa mga bagay na maaaring makita, mahawakan, suriin na ginagamit sa mga investigasyon, pagsisiyasat upang patunayan ang mga pangyayari sa isang insidente o krimen. Ito ay mga bagay na pisikal, maaaring magpatibay ng mga detalye o kaganapan sa kaso. Kabilang dito yung mga gamit, fingerprint, yan, mga dugo, mga iba pa. Makakatulong ito sa pagbuo ng conclusion sa kaso. So, ang physical evidence ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng konkretong patunay o matibay para suriin ang ang scientificong paraan tulad ng DNA analysis o fingerprint examination. At tsaka yung pag-uulat o pagtatala. Gumagawa ng detalyadong ulat ukol sa mga resulta ng pagsusuri. Ang ulat na ginagamit bilang patunay sa korte, kaya mahalagang maayos at kumpletong impormasyon. Ang mga prosesong ito mahalaga upang matiyak na ang ebidensya ay maayos na nabe-verify at magiging kapaki-pakinabang sa pagreresolba ng kaso at sa hustisya. At saka yung So meron tayong tatlong categories ng physical evidence. Nandito ang corpus delicti evidence, tsaka associative evidence, tsaka tracing evidence. So ano nga ba ang corpus delicti evidence o ebidensya ng corpus delicti? Ito ay mga tumutukoy sa mga ebidensya na nagpapatunay na may naganap na krimen. Ang corpus delicti ay nangangahulugang body of crime or yung katawan ng krimen na tumutukoy sa pangunahing elemento ng krimen na kailangan patunayan bago may pakita na may nangyaring paglabag sa batas. Halimbawa dito yung kasong pagnanakaw, ang corpus delicti evidence ay isang pagpapakita na mayroong ninakaw na bagay o pera sa isang biktima. Kasong sa kasong pagpatay, ang katawan ng biktima o anumang ebidensya na nagpapakita na may napatay, may tuturing na corpus delicti evidence. Mahalaga ang corpus delicti evidence dahil ito upang matiyak ng isang tao ay hindi maparusahan ng walang sapat na patunay na may naganap ng krimen. Kumbaga hindi mahatulan ng isang suspect kung hindi kumpleto ang ebidensya na ilalaban sa kanya. So meron tayong tatlong categories. Dito naman tayo sa next slide. Recording evidence o ebidensyang naka-record yung ito ay tumutukoy sa mga audio o video recording na nakatala sa mga pangyayaring usapan o kilos na may kaugnayan sa isang kaso. Ito ay mga ebidensya mula sa mga naitatalang tunog o imahe na makakatulong sa pagsisiyasat. Halimbawa dito yung mga CCTV footage na actual na insidente, kung paano nangyari ang krimen, ano pa, pagbo-voice record, katulad ng halimbawa na lang, bago mangyari ang krimen, yung suspect hindi niya alam na nakapag-record pa yung biktima niya, na kumbaga narinig pa yung boses niya kung paano niya anuhin yung biktima niya, kaya nai-record yung kanyang boses. Kaya mas madali dito matitrace kung anong nangyari sa insidente. Mahalaga ang recording evidence dahil sapagkat nagbibigay ito
ng direktang pagsilip sa mga pangyayari at maaaring makatulong sa pagkilala pagkilala ng mga tao o aksyon na may kaugnayan sa kaso. Dito naman, ating next ay evaluation of physical evidence. Ito naman yung mga proseso na pagsusuri o pagtatasa ng mga konkretong bagay na nakukuha mula sa crime scene upang malaman ang kaugnayan nito sa kaso. Ito ay ang mga pag-aaral sa mga physical na ebidensya tulad ng ayun nga, fingerprint, ano pa, dugo o kagamitan upang matukoy kung paano ito makakatulong sa pagsisiyasat. Ating next ay evaluation of physical evidence. Ito naman yung mga proseso na pagsusuri o pagtatasa ng mga konkretong bagay na nakukuha mula sa crime scene upang malaman ang kaugnayan nito sa kaso. Ito ay ang mga pag-aaral sa mga physical na ebidensya tulad ng ayun nga, fingerprint, ano pa, dugo o kagamitan upang matukoy kung paano ito makakatulong sa pagsisiyasat. Tinutukoy nito kung kanino ito galing. Halimbawa nga, yung pamamagitan ng DNA o yung fingerprint analysis, malalaman kung paano ito nauugnay sa krimen o sa mga taong sangkot. Titiyakin nito ay totoo at maaasahang bilang ebidensya. Mahalaga ang evaluasyon upang makakuha ng mga konkretong detalye na makakapagpatibay sa kaso at makakapagbigay at linaw sa mga nangyaring krimen. Sisiyasat. Dito naman tayo sa procedure in physical evidence o proseso sa physical na ebidensya. Ito naman yung hakbang na sinusunod upang tiyakin na ang ebidensya mula sa crime scene ay maayos na nakokolekta at nabe-verify at naipapakita sa korte. Narito ang mga yung mga simpleng procedure o yung proseso tulad ng pangongolekta ng ebidensya. Tinitipon lahat ng physical na ebidensya sa crime scene tulad ng mga fingerprint, dugo o yung kagamitan. Kailangan ito gawin ng maingat upang hindi masira ang ebidensya. Ano pa? Paglalagay o label ng record. Ang bawat ebidensya ay nilalagyan ng label at nire-record kasama ang mga detalye tulad ng eksaktong lokasyon, ano pa, kung saan ito nakuha at anong oras ng pagkolekta. Ginagawa ito upang masubaybayan ang mga ebidensya mula simula hanggang dulo. Ano pa? Pag-iimbak ng ebidensya. Ay nga, inilalagay ang ebidensya sa mga tamang lalagyanan tulad ng plastic or yung papel. For example, yung kutsilyo nilalagay nila sa plastic para mas maingat. At kung sakaling susuriin nila kung sino gumamit nito kung sinong suspect ang gumamit nito, mas madali nilang malalaman at hindi na maguguluhan sa pagsusuri ng ebidensya. Ano pa ba? Ayun na nga, nasabi ko na rin yung pag-analysis o pagsusuri ng ebidensya. Kasama na rin ano pa? Pagpreserba sa chain of custody. Yung mga bawat taong humawak ng ebidensya tinatala upang masiguro ito ay hindi nababago o nasira. Mahalaga tong chain of custody dahil ito yung mga ebidensya mapagkakatiwalaan sa korte. Kumbaga ito yung gagamitin na ebidensya, kailangan maingat dito. So ano naman ang custody sa physical evidence? Ang custody ay tumutukoy sa pananagutan at pangangalaga ng mga ebidensya physical mula sa oras na ito, nakakolekta hanggang sa ito ay gamitin sa korte o sa iba pang legal na proseso. Sa simpleng paliwanag, ito ang proseso na pagtitiyak na ang ebidensya ay ligtas at nasa tamang kondisyon. Paano nga ba 'yon? Katulad ng pagkuha ng custody, sa sandaling makuha ang ebidensya, ito ay dapat agad na ilalagay sa ilalim ng kontrol ng mga otoridad o mga investigador. Ano pa? Paghahayag ng chain of custody, dapat
i-record ng ang bawat tao na humawak sa ebidensya mula sa pagkokolekta nito hanggang sa pagtatanghal sa korte. Ito ay mahalaga upang patunayan na ang ebidensya ay hindi nabago o naimpluwensyahan. Seguridad, ang ebidensya ay dapat itago sa isang ligtas na lugar tulad ng mga ebidensya, vault o storage upang maiwasan ang anumang uri ng pagkakasira, pagkawala o kontaminasyon. Tsaka documentation. Ang lahat ng hakbang ay kinukuha sa ebidensya. Pag-iimbak ay dapat itala ang maayos upang mas madaling subaybayan. Sa kabuuan ng custody sa physical evidence ay mahalaga upang masiguro na ang ebidensya ay maaasahan at may integridad sa legal na proseso. So ano naman ang custody? So dito naman tayo sa protection of physical evidence. May dalawang halimbawa yan. Unahin natin ang fragility o sa protection ng physical evidence. Ito naman ay tumutukoy sa pagiging marupok o madaling masira sa mga ebidensyang physical. Ibig sabihin may mga ebidensyang na kailangan ng espesyal na pag-aalaga at protection dahil sa kanilang sensitibong kalikasan. Katulad nito yung basag na salamin, madaling masira at kailangan ng maingat na paghahawak. Ano pa? Biological sample tulad ng dugo o laway na maaaring masira, mabago kapag hindi wastong naimbak. Ano pa? Mga dokumento na madaling mapunit o madumihan. Ayun yun. So, paano nga ba ang mga hakbang sa protection ng fragile evidence? Maingat sa pagkokolekta, tamang pag-iimbak, ano pa ba? Limitadong pag-access, tsaka mabilis na pagsusuri. Sa madaling salita, ang fragility ay isang mahalagang aspeto sa protection ng mga ebidensya dahil may maling paghahawak o pag-iimbak ay maaaring makasira sa mga ito at makaapekto sa mga resulta ng investigasyon. So dito naman tayo sa So ito nga ba yung isa, ano nga ba ang court presentation sa protection of physical evidence? Ito naman yung tumutukoy sa mga proseso at pagpapakita ng mga ebidensyang physical sa korte upang suportahan ang isang kaso. Ito ay isang mahalaga bahagi ng legal na proseso dahil ito ang pagkakataon para ipakita at ipagtanggol ang mga ebidensya na nakokolekta sa panahon ng investigasyon. So ano nga ba yung mga pangunahing aspeto para sa court presentation? Una dito yung pagpili ng ebidensya. Ang mga ebidensya na itatanghal sa korte ay dapat pipiliin ng mabuti. Dapat itago. Dapat itong may kaugnayan sa kaso at sapat na makapagpatibay ng mga argumento. Ano pa? Pag-iingat sa chain of custody. Nasabi nga, mahalaga ang pag-iingat lalo na kung hindi maayos ang pagkahawak sa mga ebidensya. Kumbaga ayun yung magiging konkretong laban para sa kaso sa hustisya ng nangyaring krimen. Ano pa? Pagtugon sa mga tanong sa panahon sa cross-examination, maaaring tanungin ng mga investigador o eksperto tungkol sa mga ebidensya kaya mahalaga ang kanilang kaalaman sa mga proseso at pagkokolekta at pag-iingat. Ano pa? Pagtatanggap ng hukom o jury. Sa huli, ang hukom o jury ay magdidesisyon batay sa mga ebidensyang iprepresenta kaya't napakahalaga na maipakita ng maayos at maliwanag. Sa madaling salita, ang court presentation ay isang mahalagang hakbang sa proseso sa batas kung saan ang mga ebidensya ay ipinapakita sa korte upang makuha ang katarungan at makapagbigay ng wastong desisyon. Tayo sa to ensure sa protection. Dito naman tayo sa prevent alteration. Ito naman yung
ay nangangahulugang pigilan ng mga pagbabago. Ibig sabihin nito ay gawin ang lahat ng kinakailangan upang hindi mabago, mabawasan o madagdagan ang isang bagay, madalas upang mapanatili ang orihinal na estado o anyo nito. Ano pa? At the crime scene ay nangangahulugang sa lugar ng krimen. Ito ang lugar kung saan nangyayari ang isang krimen, tulad ng pagnanakaw, pananakit. Dito tinitipon ng mga investigador ang mga ebidensya tulad ng mga fingerprint, footprint o anumang mga bagay na makakatulong para malaman kung sino ang gumawa ng krimen. Ano pa? Receiving evidence. Ito nangangahulugang pagtatanggap ng ebidensya. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagtanggap o pagkuha ng mga ebidensya mula sa ibang tao o lugar na maaaring magamit sa investigasyon krimen. For example, yung mga nakakita, yung mga chismis niyan. Siyempre minsan magagamit natin yan sa mga investigasyon. Kumbaga ang tawag diyan witness. Mahalaga rin to sa receiving evidence upang masiguro ito ay maingat at maayos na naitatala at hindi mababago.